Mga kapatid, ang Japan nagkagulo at nagulantang sila at nagpakawala agad sila ng mga jet fighter, no? Dahil ito sa pagdating ng isang Russian bombers, no, na lumipad sa high seas malapit sa kanilang airspace, mga kapatid. Nagulantang ang Japan dito at nangamba sila na alerto. Ito ang ating panonooring balita mula sa WION at mamaya, mga kapatid, pag-usapan din naman ulit natin yung mainit na mga balita ngayon tungkol sa seguridad ng ating bansa na tila ba ngayon ay nalalagay, no, sa hindi magandang sitwasyon dahil nga sa mga nahuli na mga na mga espiya, mga tol. At sabi rito sa isang balita, yung mga protector daw, no? Yan ang ating pag-uusapan mamaya, no? Pero bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Our top focus and beyond right now, Japan dispatched fighter jets in response to Russian Tupolev 95 bombers flying over international waters near its borders. So malapit, no, sa Japan, may dumating na isang Russian bombers at nagulantang ang Japan at nag-deploy sila ng mga fighter jet agad nila para rumisponde. Aba, ganito katapang talaga Japan, no? Russia's defense ministry released this footage of the mission showing the bombers escorted by fighter jets. The Russian aircraft, capable of carrying long-range nuclear missiles, conducted an 8-hour mission over the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk. Well, may trauma na kasi ang Japan, mga tol, sa mga ganitong bomber. May trauma na sila dyan, no? Alam niyo naman kung anong history, di ba? Dalawa ang naibagsak sa kanila, yun ang una't huli na sila ang nasampulan, mga tol, di ba, nung atomic bomb. So may trauma na sila dyan. Kaya ngayon na may dumadating na mga ganitong klaseng uri ng eroplano, talagang naaalarma agad sila. Moscow insists that the flight was routine and followed the international airspace regulations. So yun daw ay The naayon Kremlin sa batas. maintains that such exercises are standard practice. However, Japan's response underscores its vigilance amid rising tensions in the Indo-Pacific region. So yung response naman ng Japan, talagang yun, no, kumbaga normal na responde yun dahil nga sa mga nangyayaring tension ngayon. At sa katulad nga ng sinabi ko kanina, may trauma na kasi sila dyan sa mga ganitong klaseng uri ng eroplano. Russian military flights near its territory have increased in recent years, raising concerns about regional security. The incident follows a previous diplomatic demonstrations from Tokyo over a Russian fighter jet entering Japanese airspace in September. Now, with ongoing territorial disputes and increased military activity in the region, Tokyo's defense forces remain on a high alert. Diplomatic channels between Japan and Russia are active, but tensions persist. Tuloy-tuloy pa rin yung tension, mga tol, no? Kasi nga meron na rin silang nangyari nung nakaraang taon, nung Abril, na lumapit o pumasok ang eroplano ng Russia sa airspace ng Japan. At gano'n ang madalas na ginagawa kasama ng tropa ng Russia na China, 'di ba? Kaya etong Japan talagang lagi silang naka-alerto, mga tol. Kapag may mga nadedetect silang pumapasok ng mga eroplano malapit sa airspace nila o sa mismong airspace nila, agad-agad silang nagde-deploy ng kanilang mga fighter jets. Sana ganyan din tayong mga ganyan din sa Pilipinas, no? Yung tipong ma-detect lang ng radar natin, nagde-deploy agad tayo. Kaso minsan nalalaman natin yung mga balita kay Ray Powell pa, no? Kulang pa tayo sa radar din, may mga ganito pa sila, Russian strategic bombers fly over high seas. Moscow flight in strict compliance with international law. So sumusunod naman daw sila sa international law. Russia to pero siguro kung China tong lumipad, mas mas nakakapangamba . Dito ka rin mabibilib sa Japan, talagang handa sila no? So sa ibang balita, mga kapatid, no? Ito protector ng mga foreign spies
no, kakasuhan ng ng Bureau of Immigration, mga kapatid, no, kakasuhan. Anong ikakaso, no? Dapat malaman natin 'to. Sabi rito sa report mula rito sa UNTV, nagbabala ang Bureau of Immigration na handa nilang kasuhan ang mga individual na umano'y nagbibigay proteksyon sa mga dayuhang espiya. So rito walang tinukoy na partikular na mga dayuhan, pero yung mga, alam niyo na kung anong dayuhan yung mga nababalitang nag-iispiya rito sa ating bansa. So, dapat lang naman talaga kasuhan, mga tol. 'Di ba? Kung sino-sino man yung mga protector na yon. Mga taksil kasi sa bayan yun pag ganun eh. Biruin mo, Pilipino ka, 'di ba? Nandito ka sa Pilipinas tapos pinoprotektahan mo yung mga dayuhan na dayuhan na nag-iispiya rito sa atin, 'di ba? Mahigpit nang nakikipag-ugnayan ang Bureau of Immigration sa Department of Justice at National Bureau of Investigation kaugnay sa impormasyon ng mga naarestong foreign spies kamakailan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ito ay para sa pangangalap ng impormasyon sa mga pinaghihinalaang espiya na naaresto kamakailan. Katulad na lamang halimbawa nung naarestong spy na may kasabwat na 2 Pilipino. Yung 2 Pilipino mga tol na yung kahit biruin mo kahit kalahi natin yun. 'Di ba? Pero dahil taksil sila sa ating bayan, dapat talaga maparusahan din yung mga yun. 'Di ba? Malamang mga tol, hindi lang yan yun, marami pa yan. 'Di ba? Sabi nga kapag pera na ang nagsasalita, 'di ba? Nawawala yung barrier ng mga language. At maging ang mga individual na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines. Walang lahi-lahi kapag pera na nagsasalita. Inaalam na rin ng Bureau of Immigration kung mayroong mga kasabwat ang mga naturang espiya sa kanilang iligal na aktibidad dito sa Pilipinas. Sa inisyal na investigasyon, napag-alamang may legal na papeles sa immigration ng Pilipinas ang mga dayuhan. O see? May mga legal na papeles. Ibig sabihin nakakakuha sila ng legit papers mula sa legit government agencies na hindi natin alam, mga tol, kung paano nangyayari yun. Paano, halimbawa mga tol, paano sila nakakakuha ng birth certificate dito? Gayong hindi naman sila rito pinanganak, di ba? Doon pa lang eh. Paano sila makakakuha ng mga Philippine passport? Samantalang sila rito, turista sila rito. Di ba may mga ganyang nababalitaan tayo? May mga kasabwat. At ang ibig sabihin yan, mga tol, meron talaga ritong malaking sumusuporta dahil may involved na pera eh. 'Di ba? Gastos yung mga yan eh. Kailangan bantayan ng ating gobyerno yung mga ganyan. Kaya malamang nakilala ito ng ibang mga nakakasalamuhan nila sa lugar. Oras namang makumpirma na tinutulungan ng sinuman ang mga pinaghihinalaang espiya, sasampahan sila ng kasong paglabag sa Section 46 ng Philippine Immigration Act of 1940 o pagkakanlong ng illegal aliens. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na handa itong suportahan ang mga ahensyang nag-iimbestiga sa ilang Chinese nationals na inaresto dahil sa umunoy pag-espiya. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na handa ang departamento na tumulong sa Department of Justice at Armed Forces of the Philippines sa anumang paraan na kanilang magagawa. Jed Neresi. Pero ito mga protector, paano kaya yung mga abogadong nagpo-protect sa kanilang mga kliyente? No, wala tayong pinapangalan ng abogado, pero kasi itong mga to, syempre, kukuha ng mga abogado to. Pwedeng Pilipino, no? Pilipino makukuha nila mga abogado nila. At may kita natin sa media yan, mga tol, yung mga abogadong yan na todo pagtatanggol dito sa mga to kahit na may mga nakukuha ng ebidensya. Diba? Attorney versus AFP kasi syempre may mga ebidensya yung AFP, di ba? May ebidensya yung mga yung NBI, may ebidensya rin sila. Sila ang nagsasampa ng reklamo dito sa mga di umano'y espiya. Tapos itong mga spy na to, may attorney, abogado, mga to na nagsasalita rin sa media at pinagtatanggol niya yung mga kanyang kliyente. Ano naman kaya tawag natin sa mga ganong klase, no? Trabaho lang to, walang personalan. Ganun ba yan, mga tol? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.